Isinama ko siya rito para naman makita niya itong target range natin. Ikaw yung kausap ni Major kanina sa loob, ano? Ako nga. Meron ba kayong ganito sa probinsya? Wala. Maliit lang yung bayan namin. Siguro mga tinatarget nyo doon latan at pasyong bote. Oo, yun nga. Bakit hindi mo subukin? Sa ibang araw na lang. Sige, Sarge. Subukin mo ng masalat mo. Sarge, nakikita mo yung korting tao na yun? Ang patatamaan mo, yung bilog sa dibdib, papapasukin mo, ha? Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo, ha? Baka ni sa papel, hindi tumama. Guerrero, ipakikita ko naman sa iyo ang aming laboratorio. Ramiro, saka na lang kami babalik, ha? Sige. Halika, dito tayo, Sarge. Sarge, Sige, Ramiro. bakit Ramiro? Wala. Sa mundo ng pelikulang Pilipino, walang duda na ang mga kontrabida ay may malaking papel sa pagbuo ng kwento. Isa sa mga nagpamalas, nanggaling sa pagganap bilang kontrabida noong dekada 80, ay si Rene Hawkins Sr. Siya ay kilala dahil sa kanyang natural na husay sa pag-arte, kakayahang magbigay buhay sa kanyang karakter, at ang magpakilala bilang isang kontrabida na makapangyarihan at nakakatakot. Matapos ang maraming taon ng pag-arte sa industriya ng pelikula, hindi lamang niya nakamit ng mga papuri mula sa mga manonood at kritiko, ngunit ang kanyang kontribusyon sa mundo ng pelikula ay patuloy na naririnig hanggang sa kasalukuyan. Ang karisma at ang karangalan ni Rene Hawkins Sr. ay hindi lamang nag-iwan ng malaking bentahe sa industriya ng pelikula, ngunit nagpamalas din ang kanyang kakayahang magpahanga at makapagdala sa mga manonood sa kanyang mga pelikula. Hindi mapapantayan ang kanyang tagumpay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling na kontrabida, ng pelikulang Filipino. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Si Rene Domingo Hawkins ay Filipino actor noong dekada 80. Kadalasang ginagampanan niyang mga role sa pelikula ay bilang isang kontrabida. Siya ay ipinanganak noong March 28, 1944, sa Metro Manila. Siya ay anak ni Ralph Hawkins at Felisa Domingo. Sa loob ng kanyang mahabang panahon sa karera, siya ay nakagawa ng mahigit 50 pelikula sa Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay kasama ang yumaong Fernando Poe Jr. Bilang isang kontrabida, siya ay kilala at tanyag sa mga manonood ng pelikulang Pilipino, hanggang sa kanyang pagpanaw. Ang kanyang asawa ay si Norma de la Cruz. Mayroon silang 3 mga anak, at ito ay sina Christina, Stephen, at ang kilalang basketballistang, si Rene Bong Hawkins.
Dahil marahil sa pagbagsak ng pelikulang aksyon sa Pilipinas, ay nawalan siya ng mapagkakakitaan. Pagtanong mo ako sa Norte Insan, sa 5 tinira ko, 4 ang nagbabakasyon sa simenteryo. Bilib talaga ako sa'yo, pinsan. Pero itago mo na yung baril mo. Baka itulak tayo ng demonyo. Pumutok pa yun sa atin. Relax ka lang pare. Masyado ka naman nervyoso eh. Ganyan talaga matuwa si Braulio. Tiwala ako sa pulso ko. Ibubuga ko lang ang bala ng baril ko kung gusto ko. Gusto ko. Magandang araw po, amo. Amo, Ang lakas naman ng loob mo para magpasiklab dito sa teritoryo ko. Taga saan ka ba? Ha? Bugok! amo, pinsan ko. Bumisita lang. Baka naman pwedeng alburin. Swetuhin mo. Ayokong may pumapapel dito. Sino ka ba? At takot ang mga ito. Sino ako? Boy, Alex. Amo, huwag mo na patulan. Amuyong lang yan eh. Tatanda na yan. Noel, ilayo mo na yan. Baka dito pa sa Puerto Princesa pagawa ang lapida niyan. Kaya noong 2001, siya at ang kanyang asawang si Norma de la Cruz, ay nagpas siyang lumipat sa Estados Unidos, at nanirahan sa Burke, Virginia. Habang nasa Amerika, siya ay nagtrabaho sa pribadong sektor, hanggang sa kanyang pagre-retiro noong March 2014. Sa kanyang maikling panahon bilang retirado, ay iginugol at inilaan na lamang niya ang kanyang nalalabing oras sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Siya ay naging masaya, at kontento sa kanyang mas tahimik na pamumuhay. Siya ay naging asawa, ama, lolo, at kaibigan ng marami. Ang kanyang mapagmahal na ngiti, at palakaibigang ugali, ay lubos na mamimiss ng mga pamilya at kaibigang kanyang naantig. Siya ay namatay, dahil sa natural na mga sanhi, sa Burke, Virginia, noong May 10, 2014. Siya ay 70 taong gulang lamang, nang siya ay pumanaw. Isang misa naman para sa kaluluwa ni Rene Hawkins Sr., ang ginanap noong Miyerkules ika-21 ng Mayo taong 2014 sa St. Mary of Sorrows Historic Church, na matatagpuan sa Oaks Road, at Fairfax Station Road, sa Fairfax Station, Virginia. Ang mga labi ni Rene, ay dinala sa Maynila para sa isang memorial service, bago bumalik sa Fairfax Station, para doon ilibing sa St. Mary's Cemetery, sa isang seremonya sa tabi ng libingan, kasama ang malalapit na mga kaibigan at kapamilya. Ang pamilya ni Rene, ay nagpapasalamat sa mga dasal, at mabubuting saloobin na buong pusong ibinigay, sa panahong iyon ng pagdadalamati. Ang ilan sa mga pelikula na ginawa ni Rene Domingo Hawkins, ay ang mga sumusunod. Suma, noong 1985, isang pelikulang horror at aksyon, na tungkol sa isang nilalang, na may 2 ahas na nakasabit sa kanyang leeg, na naghahanap ng mga mabibiktima. Si Rene Hawkins, ang gumanap bilang cabinet minister. Sandakot na Bala, noong 1988, na pinagbibidahan ni Rudy Fernandez. Isang pelikulang aksyon at drama, na tungkol sa isang pulis, na lumalaban sa mga kriminal. Si Rene Hawkins, ay gumanap bilang isa sa mga gun ni Rico. Isang Bala Ka Lang, noong 1983, na pinagbibidahan naman ni Fernando Poe Jr. Isang pelikulang aksyon at drama, na tungkol sa isang dating sundalo, na naging vigilante. Si Rene Hawkins, ay gumanap bilang isang aktor. Orepre Nobas, noong 1989, isang pelikula ng drama at politika, na tungkol sa isang dating aktivista, na nakipaglaban sa diktadura ni Marcos. Si Rene Hawkins, ay gumanap bilang isang henchman. Ang mga ito, ay ilan lamang sa mahigit 50 pelikula na nagawa ni Rene Hawkins, sa kanyang karera bilang isang artista. Ano't ano pa man,
Ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Kabo, firmado na ba yung papeles? Nandiyan ba si Major? Wala pinatawag sa itaas. Bakit Teniente? Akala ko nagbibiro si Sibal eh. Nang sabihin niyang dapat ako mag-ingat sa mga anay dito sa departamento. Bakit mo naman nasabi yon? Masama ang salita ng anay sa amin, Teniente. Ang ibig sabihin nun, traidor. Bukod sa sinisira mo ng departamento, pati kasama kinakalaban. Ganyan ang anay. Alam ko. Pero talagang may anay dito. May tinutukoy ba kayo sa amin, Teniente? Turo mo. Mabigat na paratang yan. Mabigat. Masakit pero totoo. Teniente, magkakasama tayong lahat dito. Magkakaibigan. Mahirap yatang paniwalaan yan. Magkakasama. Pero hindi kaibigan. Ikaw ang tinutukoy ko, Manansala. Nasisira na ba ulo mo? Paano ako naging traidor? At sino naman ang pinag-traidoran ko? Panindigan mo yan, Teniente. Baka bumaliktad ang ihip ng hangin, ikaw ang malintigan. Sibal. Sana kikilos! Tumigil na! Magkakasama tayo eh. Konting lamig lang. Tumigil ka! Baba mo yan. Manansala. Huwag kang bubunot. Uupakan kita. Huwag kang gagalaw, Siban. Ikaw talaga, Flores, oh. Hindi ka maasahan sa... Patay na to, ah! Matigas na. Boy, isama mo na ito.